Nakakatuwa talaga yung daan. Zigzag. Joke lang. Huwag niyong gagawin yun. Ay, may bibe. Hello. Parang may ano dito ba? Tambayan? Makinis siya, makinis. Walang lubak. Ah! May lubak. Parang nakakasira ng ano yun. Ito pa. Yan, nakaranas din tayo ng diretsong kalsada. Nakatuwa tong ganito ha. Yan mga lopips, hello sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Sampaloc, Quezon. Galing ako sa Mauban. Wala lang, dumaan lang ako doon kasi gusto kong pumunta doon. Actually galing ako sa Lucena, tapos pumunta ako ng Mauban para yun nga, mag-ride lang, magmotor-motor, magtingin ng paligid doon. Tapos eto, mula Mauban nandito na tayo sa Sampaloc. Tapos papunta tayo sa destination natin. Nalimutan ko yung pangalan eh, pero nature yun. So yun, malapit lang siya sa Lukban. Ay, tama ba? Lukban, malapit nga siya sa Lukban. Tapos nagpakalayo-layo lang ako. Nakakatuwa tong ganito ha. Ang dami ko nakikitang mga ganyan, yung mga halamang pula dito sa Quezon. Pang malamig kaya sila? Yan, 9:10 na. 9:10. Mga pasado 7:30 umalis ako sa tinuluyan ko sa Lucena. Tapos ito, mahigit 1.5 oras nandito tayo sa Sampaloc. Yan, zigzag. Ganda ng ganito. Yan, maaraw. Wag uulan. Ang hirap kasi pag naulan. Medyo parang liblib lang dito kasi wala kang madadaan ng tindahan. Ang ganda ng kalsada na to ha. Makinis siya, makinis. Walang lubak. May lubak. Ano ba yung kasasabi ko lang na maganda yung kalsada? Biglang may lubak. Pero syempre expected na rin naman yung kasi nga nasa Quezon tayo. Medyo madaming lubak dito. Yun lang nakakagulat. Sana nga ayusin nila yung mga ganung kalsada hindi yung maghihintay pa na may maaksidente or mamatay bago ayusin. Ito ulit yung mga yung mga ano ba tawag dyan, di ko alam eh. Parang roller. Natuwa ko dyan nung hinabakan ko. Tinesting ko lang kung umiikot. Ayun, umiikot nga sila, nakakatawa. Gusto kong itry ulit ngayon kaso lang umaandar. Baka mamaya na lang pag napahinto ako tapos may ganung klaseng roller, susubukan ulit natin. Ang ganda ng mga puno eh. Parang mix siya. Hindi siya yung mga pine tree eh. Merong mga panggubat, as meron din mga buko. Parang naghalo yung gubat at saka yung buko. Mga buko or palm. Yan zigzag. Actually pwede nga diretsuhin eh. Wala namang kasalubong pero syempre naka-video kaya kailangan mabait tayo. Joke lang yun, joke lang. Di natin ginagawa yun kapag naka-video. Joke lang. Huwag niyong gagawin yun. Ako, ano to? Hello? Okay, tapos na. Yun na yun. Mukhang hindi pa pala. Ano yun? Parang nagsag yung kalsada. Parang may waterfall Kaso mukhang nag-landslide to. Kailangan agad umalis. Ang ganda talaga ng mga puno.
Nga! Bigla-bigla. Ay! Ito pa. Yun lang. Parang nakakasira ng ano yun. Ito pa. Nakakasira ng momentum. Kasi nag-i-enjoy ka sa liku-liko. Tapos nagtititingin-tingin ka sa paligid mo, yung mga puno, yung view. Tapos may ganon. Parang may ano dito ba? Tambayan or view deck. Try nating mag-stop. Yan, I love Bataan. Yun na. Di ko sure kung merong view deck eh. Tara na. Hindi ko alam kung may view doon. Siyempre may view, pero kung viewing deck, di ko sure. Ay, may bibe. Hello. Baka habulin ako. Ay, parang di ko alam kung nang-aatake ba yung bibe. Parang iba yata yung naiisip ko eh. Yun, gansa pala yung naiisip ko. Tapos parang iba pa yata yung itik. Yung itik naman yung mga ano yung mga binubunot sa mga piyesta kasama ng mga sisiw na may kulay. Naalala ko yun eh. Dati pag bumubunot ako doon, nandadaya ako eh. Kasi kapag bubunot ka doon, magbabayad ka ng piso, tapos kukuha ka ng isang papel doon na may nakasulat na number, tapos yung number sinulat gamit yung Crayola na white. So wala kang makikita doon. So yung gagawin mo doon is huhula ka ng number kung ano yung nakasulat doon sa papel. Tapos sasabihin mo yun sa manong na nagpapalaro noon. Sasabihin mo kunyari number 2. Tapos ilalagay yun sa tubig. Tapos lalabas na yung number doon. Pag tama ka, pwede kang pumili kung itik or yung sisiw na may kulay o kaya yung ibon na pipit. Eh nang dadaya nga lang ako noon. Ang ginagawa ko binabasa ko yung papel, dinidilaan ko para lumabas yung number, tapos patutuyuin ko lang, tapos babalik na ako kay manong, tapos yun na, lalagay ko na sa tubig yun, di tatama yung hula ko, kaya makakapag-uwi ako ng itik yung pinipili ko eh. Pero syempre bata pa ako noon, so hindi ko pa alam yung karapatan ng hayop, tapos wala pa rin namang animal cruelty noon siguro. Tsaka inaalagaan ko sila, hindi ko sila ginagawang laruan. Kaso lang, yun talaga, hindi sila tumatagal. Yan, nakaranas din tayo ng diretsong kalsada. Medyo makakabilis-bilis tayo ng konti. Pero hindi naman ganun ka sharp yung mga kurbada eh. Medyo soft pa siya. Hindi siya yung mga sobrang sharp na tipong kailangan G's yung takbo mo. Parang ibang bayan na to siguro. Kasi meron ng mga poste oh. Minsan kasi ganun eh, nakikita rin yun sa mga poste. Pag nagka-poste or walang poste, or may poste man pero iba yung style ng poste, or ibang pangalan ng politiko na nakasulat sa poste. Ang sarap ng ganito, no? Chill-chill lang na takbo. Yan, 46. Hindi mo kailangan magmadali. Tingin-tingin ka lang ng paligid mo, tapos enjoy mo na lang din yung mga kurbada. Nakatuwa yung ganito. Sana lang may ganitong kalsada akong madadaanan papasok at pauwi sa trabaho. Pag nauwi kasi ako or napasok ako sa trabaho, naku po, traffic. Na yun nga, minsan naglalakad na lang ako pasok tsaka pauwi. Kasi mas mabilis paglakad eh, lalo pag December. Ay, so malapit na. Nasaan? Dito? Bugbog sa sarap? Hindi naman yun. Ito. Kala ko yung bugbog sa sarap eh. Saan ang parking nila? Tanong tayo. Pang malang tao.
walang tao? Yan, ito pala ako. Hello. Excuse me po. Ay. Ha? Opo. Entrance for dine-in po. Dine-in. Pag dine-in, Kukunin ko lang pang order po. pwedeng maglakad-lakad muna pag i-serve? Ito ang Bantayog Farm. Located ito sa Barangay P.E. sa Lucban, Quezon. Tahimik at presko dito, puno ng halaman at mga puno sa paligid. Kaya perfect itong lugar para makapag-relax o mag-unwind. Libre lang ang entrance kapag kakain ka. Pero kung gusto mo lang maglibot, may entrance fee na 30 hanggang 50 pesos. Affordable ang mga pagkain na ino-offer nila dito. Kaya kung kakain ka na rin, may libre ka pang pasyal at magandang tanawin. Meron din silang mini library, kung saan ay pwede kang magbasa habang naghihintay ng pagkain o habang nagpapahinga. Simple lang pero ang ganda ng concept. Isang farm na may kape, na may tahimik at maaliwalas na spot para mag-relax at magmuni-muni. Payapang paligid, sariwang hangin at nakakagaan ng pakiramdam habang naglalakad dito. Kaya kung mahilig ka sa ganitong klaseng lugar tulad ko, ay siguradong magugustuhan mo dito. Ang daming mga upuan ha. Tsaka ang dami ding mga duyan. Medyo pataas at pababa ang landscape ng farm. Kaya asahan nyo ang kaunting akyatan. Pero madali lang naman dahil soft lang ang mga slope at minsan may hagdan din. Nakakatuwa rin yung trail dahil habang naglalakad ka ay napapaligiran ka ng mga halaman. At yung mga dalisdis ay nakakadagdag ng ganda ng experience. Banda rito, mas makapal na ang mga puno at puro pababa na ang lupa dahil papunta na to sa kagubatan. Yan, kita niyo yan? Yan yung aakyatin natin pabalik. Medyo nakakapagod yung akyatan. Okay yung pababa eh. Ngayon pabalik na ako sa taas. Ito na. Mahirapan ako paakyat. Kaya minto na ako. Pagkatapos mamasyal, oras na para kumain. Burger, steak at lemonade ang in-order ko. Sakto dahil gutom na ako sa pamamasyal. Tahimik talaga dito dahil parang ako lang yata yung bisita sa oras na to. Kaya mas nadidinig ko yung tunog ng kalikasan. Para sa akin na taga Metro Manila, itinuturing ko na luxury ang makapunta sa ganitong klaseng lugar. Payapa, napapaligiran ng kalikasan, at sariwa ang hangin. Mga bagay na bihira ako makita sa Maynila, kaya dinadayo ko pa sa mga probinsya. Ito meron din ditong bilog. Ang ikot nga talaga sila. Ang galing. Taka na.
So yan na mga halapips ha. Maraming salamat sa pagnood ng video na to. Sana ay nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan nyo ang video na to, ay pakibigyan naman ng like yan sa pamamagitan ng pagpindot ng like button sa ibaba ng video na to. At kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin, ay subscribe lang kayo dyan sa ibaba. So ayun na mga halapips ha. Maraming salamat sa inyo at hanggang sa susunod na ride. Bye bye.